Maligayang pagdating sa Buksan ang Mundo, kung saan sabay nating binubuksan ang mga kwento ng iba't ibang bansa, mga kwentong puno ng hiwaga, kontradiksyon, tapang, at katotohanang kayang gumising sa ating pananaw. Sa pagkakataong ito, tutuklasin natin ang Israel, isang bansang maliit sa sukat, ngunit napakalaki ng impluwensya. Isang lupain ng pambihirang talino, mahigpit na disiplina at mga realidad ng buhay na tunay na kakaiba sa anumang lugar sa mundo. Buhay sa Israel, isang lugar na may magagandang babaeng sundalo at napakahihigpit na mga batas. Ang Israel, isang maliit na bansa sa gitna ng pinakamasalimuot na tensyon sa gitnang silangan, ay may taglay na mga kabalintuna ang patuloy na nagpapatanong sa buong mundo. Paano nangyari na ang isang lahing bumubuo ng wala pang 0.2% ng populasyon ng daigdig ay nagmamay-ari ng mahigit 20% ng mga Nobel Prize? Bakit ang isang bansang higit 60% ay disyerto, tuyot at malupit ang klima ay nagagawang magpakain ng milyon-milyong tao at maging isang makapangyarihang sentro ng teknolohiya? At ano ang bumuo sa isang lipunan kung saan ang mga dalagang 18 anyos ay kayang humawak ng baril? Sa larangan ng digmaan at sa hinaharap ay maaari ring maging mga lider ng malalaking kumpanya. Lahat ng ito ay bumubuo ng isang lipunang walang katulad. Kaya ano nga ba talaga ang nasa likod ng mga pambihirang tagumpay na yon? At ano ang tunay na hitsura ng pang-araw-araw na buhay sa Israel? Samahan ninyo ang Buksan ng Mundo at tuklasin natin ito ngayon din. Sa populasyong bahagyang lampas lamang sa 9 milyon o humigit kumulang mahigit 0.1% ng populasyon ng mundo, ang maliit na bansang tinatawag na Israel ay nakapag-ambag ng napakaraming mahuhusay na talento, kabilang ang 13 Nobel Prize sa larangan ng agham, isang bilang na ikinagugulat ng buong mundo. Kung ihahambing pa sa proporsyon, sinasabing ang densidad na mga pambihirang isipan sa Israel ay daan-daang beses na mas mataas kaysa sa maraming bansang mas malaki ang populasyon. Ngunit sa likod ng maningning na mga tagumpay na ito ay isang napakakakaibang realidad. Ang mismong pag-ira ng Israel ay laging nakaugnay sa isa sa pinakakomplikado at pinakamatagal na hidwaang geopolitikal sa makabagong kasaysayan. Kaunti lamang ang nakaalam na bago ang 1948, ang lupain sa pagitan ng Israel at Palestine ngayon ay dating iisang rehiyon kung saan ang mga Muslim, Kristiyano at Hudyo ay sabay-sabay na namuhay sa isang relatibong mapayapang kalagayan. Ngunit nagsimulang magbago ang lahat nang manghimasok ang Imperyong Britanya at magpatupad ng mga patakarang may dobleng muka. Sa isang banda ay nangakong igagalang ang karapatan sa sariling pagpapasya ng mga Arabo at sa kabilang banda ay hayagang sinuportahan ang kilusang pagbabalik-bayan ng mga Hudyo. Ang mismong mga hakbang na ito ang unti-unting nagtulak sa rehiyon sa umiigting na sigalot. Umabot ito sa sukdulan noong 1947 at 47 nang ilabas ng United Nations ang plano ng paghahati ng teritoryo kung saan humigit kumulang 60, 6.5% ng lupain ang ibinigay sa mga Hudyo, kahit na halos 1/4 lamang sila ng populasyon noon. Para sa mga Hudyo, ito ay isang makasaysayang pagkakataon upang muling itatag ang kanilang tinubuang bayan matapos ang mahigit 2,000 taon ng pagkakalayo at pagkatapon. Ngunit para sa mga Arabo, isa itong pag-agaw sa lupain na sinuportahan ng kanluran, kaya mabilis na umigting ang tensyon. At pagsapit ng 1948, formal na idineklara ng Israel ang kasarinlan nito. Agad naman itong sinalakay ng alyansa ng 5 karatig bansang Arabo sa layuning burahin ang bagong tatag na estadong ito. Subalit hindi lamang nakapanindigan ng Israel, nakapagkontra-opensa pa ito at nakontrol ang mas malaking bahagi ng teritoryo kaysa sa orihinal na inilaan sa kanila. Mula noon, ang sigalot ay nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan
at nananatiling isa sa mga pinakadelikadong hotspot ng mundo. Isang kapansin-pansing detalye, kinilala ng Estados Unidos ang Israel 11 minuto lamang matapos itong magdeklara ng pagkakatatag. Mula noon, taon-taon ay naglalaan ng Amerika ng napakalaking tulong sa bansang ito, na lalo pang nagpapatibay sa ekonomiya at militar nito. Ngunit hindi sapat na tingnan ng Israel sa lente lamang ng digmaan. Ang tunay na nagpapahanga sa mundo ay ang pambihira nilang kakayahang mabuhay at manindigan. Isipin mo mamuhay sa isang lugar kung saan mahigit 60% ng lupain ay tuyong disyerto, malupit ang klima, halos walang likas na yaman at palaging kapos sa tubig tabang. Sa halos 10 milyong mamamayan, napakalaki ng pressure para mabuhay, lalo na at humigit kumulang 9,000 kilometro kwadrado lamang ang maaaring taniman. Sa ganitong kalagayan, hindi tinanggap ng mga Israeli ang mga limitasyon ng kalikasan. Sa halip, humanap sila ng paraan upang baluktutin ang mga patakaran ng kalikasan para mabuhay. Isa sa kanilang pinaka-revolusyonaryong imbensyon ay ang drip irrigation o patak-patak na sistema ng patubig. Sa halip na ikalat ng sabay ang tubig, gaya ng tradisyonal na paraan. Ang sistemang ito ay direktang naghahatid ng tubig sa ugat ng bawat halaman nang may mataas na katumpakan. Dahil dito, napakalaki ng natitipid na tubig habang lumalaki naman ng husto ang ani. Mas kahanga-hanga pa, ang tubig na ginagamit nila sa agrikultura ay hindi lubos na nanggagaling sa kalikasan. Nakabuo ang Israel ng napakaunlad na sistema ng pagre-recycle ng wastewater. Kinokolekta nila ang tubig mula sa mga tahanan tulad ng galing sa kusina at palikuran. Nililinis ito sa ilalim ng mahigpit na pamantayan at muling ginagamit sa antas na umaabot sa 70%. Hindi pa rin nagtatapos iyon. Nagtayo rin sila ng malalaking desalination plant o pasilidad na naghahalis ng alat sa tubig dagat gamit ang makabagong reverse osmosis technology. Ang mga dambuhalang makinang ito ay kayang magbigay ng mahigit 600,000 metro kubiko ng tubig tabang bawat araw na ginagawang mahalagang pinagkukunan ng buhay ang tila walang hanggang tubig dagat. Makikita rin ang tindi ng kalikasan sa Israel sa isang pambihirang lugar, ang Dead Sea. Ito ang pinakamababang bahagi ng ibabaw ng mundo. Ang alat ng tubig dito ay 10 ulit na mas mataas kaysa karaniwang tubig dagat. Dahil sa sobrang alat na ito, lumilika ito ng napakalakas na buoyancy. Kaya kahit sino ay kayang lumutang sa ibabaw ng tubig kahit hindi marunong lumangoy. Ang pakiramdam na nakahiga sa tubig habang nagbabasa ng libro ng hindi lumulubog ay isa sa pinakanatatanging karanasan sa lugar na ito. Ngunit ang tunay na kahanga-hanga ay hindi lamang ang kakaibang penomenong ito, kundi ang paraan ng paggamit dito ng mga Israeli. Sa halip na pabayaan itong maging literal na patay na dagat, ginawa nila itong isang gintong minahan sa ekonomiya. Dahil sa napakataas na mineral content nito, napatunayang may positibong epekto ang putik at tubig ng Dead Sea sa kalusugan at sa ilang sakit sa balat. Mula rito, nagtayo ang Israel ng malawak na network ng mga natural therapeutic center. Taon-taon, daan-daan libong turista, kabilang ang mga mayayamang bisita mula sa iba't ibang panig ng mundo, ang dumarayo rito para magbakasyon at magpagamot. Ang isang lupain na tila walang halaga ay naging simbolo ng turismo at pangangalaga sa kalusugan. Iyan ang malinaw na patunay ng pag-iisip ng mga Israeli na gawing oportunidad ang kabiguan at kahirapan. Kung lilipat tayo sa ibang aspeto, kung may isang tunay na lihim na sandata ang bansang ito, hindi yon likas na yaman o heograpikong lokasyon, kundi ang paraan ng pag-iisip ng tao. Ang Israel ay buhay na patunay na pwedeng gawing pinakamalakas na puwersa ang pag-iisa at pressure ng pakikibaka para mabuhay. Sa loob ng daan-daang taon, napalibutan sila ng mga kaaway at mga banta. Dahil dito, naunawaan nilang hindi sila maaring umasa sa iba, kundi sa sarili nilang isip. Iyan ang dahilan kung bakit naglalaan ang Israel ng halos 5% ng GDP nito
para sa pananaliksik at pagpapaunlad. Isang napakataas na bilang na lumalampas pa sa ilang malalaking kapangyarihan gaya ng Amerika at China. Ngunit hindi lamang perang dahilan. Ang ubod ng lahat ay nasa kanilang kultura ng pag-iisip at kakaibang sistema ng edukasyon. Habang maraming tradisyonal na kultura, lalo na sa Asya, ang nagpapahalaga sa pagsunod at lubos na paggalang sa nakatataas, ang mga Hudyo ay matagal nang lumilinang ng isang kabaligtarang espiritu na kilala bilang chutzpah, isang uri ng katapangan, tapang ng loob, pagiging mapangaas, at hindi pagkatakot hamunin kahit ang awtoridad. Mula pagkabata, sinasanay na ang mga batang Israeli sa pamamaraang habruta o pagkatuto sa pamamagitan ng pagtatalo at pagdedebate. Karaniwan, mag-uupo ng maghaharap ang mga estudyante at magpapalitan ng opinyon kokontra sa isa't isa. At kung minsan ay mainit pang magtatalo upang maabot ang ubod ng isang problema. Ang mahalaga ay hindi kung sino ang tama o mali, kundi kung paano lumalim ang pag-iisip ng bawat isa. Pagdating sa pagtanda, dala pa rin nila ang ugaling ito sa lugar ng trabaho. Isang batang empleyado ang maaring tahasang tumutol sa opinyon ng kanyang superior kung naniniwala siyang hindi sapat o hindi tama ang plano. Sa kulturang ito, ang kabiguan ay hindi itinuturing na kahihiyan. Sa kabaligtaran, tinitingnan ito bilang kailangang hakbang tungo sa tagumpay. Mayroong pa nga museo sa Israel na iniaalay sa mga startup na nabigo, isang lugar na kumikilala sa mga mapangahas na ideya na hindi lamang sinuwerte sa tamang panahon. Sa mismong ganitong kapaligiran ng hindi pagkatakot magkamali, umusbong ang Israel bilang isang tunay na startup nation. Sa kabila ng maliit nitong populasyon, may higit sa 6,000 tech startup ang Israel. At kapag binilang batay sa dami ng tao, ito ang may pinakamataas na antas sa buong mundo. Mula sa tuyong lupain na ito, isinilang ang napakaraming imbensyon na nakatulong baguhin ang takbo ng daigdig. Maging ang mga USB storage device at ilang tanyag na traffic navigation application na ginagamit natin araw-araw ay may bakas na mga Israeli engineer. Ito ang bunga ng pagsasanib ng pressure para mabuhay at ng diwang hindi takot sumalungat sa karamihan. Hindi lamang talino at teknolohiya ang kapansin-pansin sa Israel. Matinding pansin din ang ibinibigay ng mundo sa isang napaka-espesyal na imahen. Ang mga babaeng bakal sa gitna ng larangan ng digmaan sa gitnang silangan. Kapag nakarating ka sa mga lungsod tulad ng Tel Aviv o Jerusalem, madali mong mapapansin ang mga batang babae na magaganda, moderno ang pananamit, ngunit may nakasukbit o nakapasan na otomatikong replay. Hindi yung kakaiba roon. Bahagi iyon ng pang-araw-araw na buhay. Ang Israel ay isa sa ilang bansa sa mundo na nagpapatupad ng sapilitang serbisyo militar para sa kapwa lalaki at babae. Ang mga babaeng bagong 18 anyos ay kailangang maglaan ng hindi bababa sa 24 na buwan sa hukbo, dumaan sa matinding pagsasanay at maging handang lumahok sa mga totoong misyon. Dahil dito, nabuo ang isang natatanging sandatahang lakas kung saan ang kababaihan ay bumubuo ng humigit kumulang 30% ng kabuuang bilang ng mga sundalo, isa sa pinakamataas sa planeta. Sa bansang ito, ang imahe ng babae ay hindi lamang kaugnay ng lambing, kundi kaakibat din ng lakas, disiplina at bakal na loob. Hindi lamang sila nasa likurang suporta o logistics. Direktang lumalahok ang mga babaeng Israeli sa pinakamatitinding misyon sa labanan. Maari silang magmaneho ng mga tangkeng tumitimbang ng 12-12 ng tonelada sa gitna ng digmaan. O kaya na may umupo sa cockpit ng mga modernong fighter jet para sa mga misyon sa himpapawid na nangangailangan ng sukdulang katumpakan. Ang mga babaeng ito ay hindi lamang magaganda. Sila rin ay matitibay at matapang, at isa ng mahalagang bahagi ng lakas militar ng bansa. Ngunit, ang higit na kapansin-pansin ay hindi lang ang kakayahan nilang lumaban, kundi ang paraan ng hukbo sa paghubog ng tao.
Ang bakal na disiplina, ang presyur ng buhay at kamatayan, at ang brutal na tindi ng pagsasanay ay ginawang parang pugon ng paghubog ang militar. Isang pugon na lumilika ng mahuhusay na lider. Kapag ang isang 18 anyos na babae ay nasanay na sa pagharap sa krisis, sa pagdedesisyon sa gitna ng panganib ng kamatayan, at sa pagdadala ng mabibigat na responsibilidad, tila hindi na gaanong nakakatakot ang mga pressure sa mundo ng negosyo sa hinaharap. Kaya naman hindi nakapagtatakang napakataas ng bilang ng kababaihang nasa matataas na posisyon ng pamumuno sa Israel. At sa ilang pagkakataon ay nalalampasan pa nila ang maraming bansang kanluranin na kilala sa advokasya ng pagkakapantay-pantay ng kasarian. Pinatutunayan nilang hindi lamang nila kayang kontrolin ang larangan ng digmaan, kaya rin nilang pamunuan ang mga kumpanyang nagkakahalaga bilyon-bilyong dolyar. Malinaw itong patunay na ang lakas ay hindi lamang nasa pisikal na katawan, kundi nasa isip at tibay ng loob na hinubog ng isang pambihirang kapaligiran. At kapag pinag-uusapan ng lakas militar ng Israel, marami ang agad nag-iisip sa malakas na suporta ng Amerika at sa makabagong arsenal ng bansa. Totoo yun. Ngunit hindi pa rin sapat na paliwanag. Ang pinakamapanganib na sandata ng bansang ito ay nakapaloob sa tao at sa sistema ng pagsasanay. Ang hukbo ng Israel ay hindi lamang lugar para matutong lumaban. Isa rin itong isa sa pinakamahigpit na paaralan ng pamumuno at estratehikong pag-iisip sa mundo. Sa edad na maraming kabataan sa ibang bansa ay abala pa sa aklat at pagsusulit, ang mga kabataang Israeli ay humaharap na sa mga sitwasyon ng buhay at kamatayan, natutong humawak ng krisis at magdesisyon sa ilalim ng matinding pressure. Mula rito ay nabuo ang isang kakaibang phenomenon. Ang militar ay naging pugad ng technological na talento. Ang pinakatanyag na halimbawa rito ay ang Unit 8,200, ang Elite Cyber Intelligence Unit na maituturing na pugad ng pinakamahusay na utak ng Israel. Dito hinuhubog ang maraming eksperto sa cybersecurity, mga nangungunang hacker, at ilan sa pinakamahuhusay na isipan sa larangan ng artificial intelligence. Pagkatapos ng serbisyo, ang maraming dating miyembro ng unit na ito ay pumapasok sa sibilyang buhay na may napakalaking bentahe at mabilis na nagiging mga founder, strategist o CEO ng mga kumpanyang technological na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Hindi kakaunti sa kanila ang tumulong humubog sa pandaigdigang ecosystem ng teknolohiya, lalo na sa mga sentrong gaya ng Silicon Valley. Kung ang Unit 8,200 ang utak sa cyberspace, ang Mossad naman ang matalim na talim sa totoong mundo. Isa ito sa pinakasikat at pinakapalikhing ehensiyang paniktik sa buong daigdig na may napakataas na antas ng kasarinlan at direktang tumatanggap ng utos mula sa pinakamataas na liderato. Ang Mossad ay dalubhasa sa mga lihim na operasyong may estratehikong layunin at may malinaw na prinsipyo. Ang sinumang banta sa seguridad ng Israel ay maaring maging target at tutugisin hanggang dulo. Isa sa mga operasyong umalinyong ngao sa buong mundo ay ang pagpasok mismo sa Tehran, kabisera ng Iran, sa kabila ng napakahigpit na seguridad upang makuha ang napakaraming lihim na dokumentong may kaugnayan sa programang nuklear ng bansa. Nalampasan ng mga ahente ang buong sistema ng seguridad ng kalaban. Binuksan ng mga vault at matagumpay na nailabas ang kalahating toneladang napakasikretong dokumento hinggil sa programang nuklear ng Iran pabalik sa Israel. Ang bakal na kalasag sa himpapawid. Paano nakapamumuhay ng normal ang isang bansa kung anumang oras ay maaring bumagsak mula sa langit ang ulan ng mga misil? Ang sagot ay nasa bantog na sistemang panangga na tinatawag na Iron Dome. Hindi ito simpleng tradisyonal na air defense radar. Isa itong napakatalinong mobile defense network na dinisenyo para sa isang malinaw na layunin, ang maagap na pagsagip at pagharang sa mga rocket at short-range missiles na direktang nakatutok sa mga mataong syudad. Sa tuwing tutunog ang sirena, ibig sabihin ay may misil na paparating sa napakataas na bilis patungo sa isang lungsod. Sa ganung sitwasyon, halos wala ng panahon para sa tao na magpasya. Ngunit sa Iron Dome,
Lahat ay otomatikong pinoproseso. Sa mismong sandaling matukoy ng radar ang target mula sa paglunsad nito. Agad na sinusuri ng Central Supercomputer ang datos at kinakalkula ang eksaktong landas ng misil at ang tinatayang lugar ng pagbagsak nito. Ang tunay na pambihirang kakayahan ng sistemang ito ay nasa pagdedesisyon. Kapag napag-alamang sa ilang disyerto o lugar, komunidad o mahahalagang pasilidad, agad itong nagpapakawala ng interceptor missile. Ang buong prosesong ito, mula pagtukoy, pagsusuri, hanggang pagtugon, ay tumatagal lamang ng humigit kumulang 15 hanggang 30 segundo. Bawat baterya ng Iron Dome ay may 3 hanggang 4 na launcher at bawat launcher ay may 20 Tamir interceptor missiles na nagkakahalaga ng mula 40,000 hanggang $100,000 bawat isa. Ang aktual na bisa ng Iron Dome sa larangan ay ikinamangha ng buong mundo dahil ang antas ng matagumpay na pagharang nito ay umaabot sa 70%. Dahil at pag-aaral sa isang kapaligirang laging may nakaambang panganib. Ngunit may halos di nakikitang technological na kalasag na nagbabantay sa kanila. Natatanging solusyon sa transportasyong urbano, hindi lamang sa militar na mumukod tangi ang Israel. Kahanga-hanga rin ang mga malikhaing ideya nito sa transportasyon. Sa ilalim ng lungsod ng Haifa ay nakatago ang isang pambihirang infrastruktura, ang Carmelit, na itinuturing na pinakamaikling subway sa mundo. Ang buong sistema ay may ilang istasyon lamang at dumaraan sa isang tunnel na wala pang 2 kilometro ang haba. Inuugnay nito ang mga pamayanang baybaying dagat sa sentrong pangkalakalan sa tuktok ng bundok sa loob lamang ng 6 hanggang 8 minuto ng biyahe. Ngunit ang nagpapaka-espesyal sa Carmelit ay hindi ang haba nito, kundi ang kakayahan nitong akyatin ang matatarik na dalisdis. Itinayo ang Haifa sa gilid ng Mount Carmel, isang lugar na napakatarik ang topografya. Kaya kailangang lampasan ng tren ang higit sa 260 metrong taas. Sa loob lamang ng ilang minutong biyahe, dinisenyo ng mga inhinyerong Israeli ang mga bagon na parang hagdang paakyat upang manatiling matatag ang mga pasahero kahit dumaraan ito sa matinding tarik. Kapag nasa loob ka, pakiramdam mo ay nasa isang napakalaking pahilis na elevator na dumudulas sa gilid ng bundok. Isa itong napakatalinong solusyon na naglilipat ng libu-libong tao araw-araw nang hindi kailangang paluwakin ang espasyo sa ibabaw ng lupa. Napakahalaga niyan sa mga lungsod na masisikip. Habang maraming malalaking lungsod sa mundo, gaya ng Los Angeles o Bangkok, ang patuloy na hirap sa trapiko, nakahanap ng ibang direksyon ang Israel. Sa Tel Aviv halimbawa, naging kabisera ng two-wheel electric mobility ang lungsod. Ang dami ng electric scooters at e-bikes kada tao rito ay kabilang sa pinakamataas sa mundo. Higit pa sa ilang tanyag na berdeng lungsod gaya ng Paris at Berlin. Isang nakaaliw na kabalintunaan dito. Sa rush hour, ang mamahaling mga sasakyan ay halos gumagapang lamang. Kung minsan ay kasimbagal pa ng paglalakad. Samantala, ang mga dekuryenteng sasakyang may 2 gulong ay nakapapanatili ng matatag na bilis na nagbibigay daan para makatipid ng 50% hanggang 60% sa oras ng biyahe. Hindi lamang iyon, iniangat pa ng mga tao sa Tel Aviv ang pagbiyahe sa mas malikhaing antas sa pamamagitan ng multimodal transport. Maari kang sumakay ng electric scooter mula sa bahay. Tiklopin ito para dalhin sa tren at saka muling gamitin sa huling bahagi ng biyahe. Ang ganitong kakayahang umangkop ay nakababawas sa pagsisikip at nagpapataas ng kahusayan ng transportasyong urbano, isang problemang hanggang ngayon ay pinoproblema pa rin ng maraming maunlad na bansa. Ang muling pagsilang ng isang wika. Kung ang teknolohiya at militar ang mga simbolo ng makabagong lakas ng Israel, ang wikang Hebreo naman, ang malinaw na patunay ng lakas ng kultura at kasaysayan nito. Ang kahanga-hanga rito, ang Hebreo ay minsang itinuring na isang patay na wika sa loob na mahigit 2,000 taon dahil ginagamit na lamang ito sa mga ritual na panrelihiyon at hindi na sa araw-araw na pakikipag-usap.
Ang makasaysayang pagliko ay naganap noong huling bahagi ng ika-19 na siglo nang ang isang lalaking nagngangalang Eliezer Ben Yehuda ay nagpasyang isakatuparan ang isang ideyang itinuturing ng marami noon na kabaliwan. Ang layunin niya ay buhayin muli ang Hebreo at gawin itong pangunahing wika ng isang hinaharap na estadong Hudyo. Sinimulan niya ang mapangahas na projektong ito hindi sa pamamagitan ng malalaking pambansang pulisiya, kundi sa sarili niyang pamilya. Nagpatupad si Ben Yehuda ng bakal na disiplina. Mahigpit niyang ipinagbawal sa kanyang asawa at anak na gumamit ng anumang wika maliban sa Hebreo sa pang-araw-araw na komunikasyon. Dahil sa kanyang tiyaga at matibay na paninindigan, ang kanyang anak ang naging kauna-unahang batang pinalaking nagsasalita ng Hebreo bilang katutubong wika matapos ang halos 2 milenyo. Hindi lamang yon, personal na eksperimento. Yon ang naging simula ng isang rebolusyong pangwika. Ngunit ang pinakamalaking hamon ay hindi kung paano piliting magsalita ang mga tao, kundi ang mismong kakulangan ng wika. Matapos ang libo-libong taong pagkakatulog, napakalimitado na ng bokabularyo ng Hebreo. Paano maipapahayag ng isang sinaunang wika ang mga makabagong konsepto tulad ng eroplano, telepono, sasakyan o kahit mga simpleng gamit sa araw-araw na buhay? Malinaw na kung walang inobasyon, hindi makaliligtas ang Hebreo sa modernong panahon. Upang malutas ito, gumamit si Ben Yehuda ng siyentipiko at malikhaing tamamaraan. Pinag-aralan niya ang estruktura ng mga wikang Semitiko, lalo na ang Arabe, at inilapat ang mga panuntunang iyon upang lumikha ng libu-libong bagong salita. Ang mga salitang ito ay hindi basta-bastang pansamantalang panapal, kundi sistematikong binuo upang gawing ganap at buo ang Hebreo. Isang wikang kayang tumugon sa lahat ng larangan, mula sa pang-araw-araw na buhay hanggang sa agham at teknolohiya. Ang resulta ay isang himalang wala pang katulad sa kasaysayan. Sa ngayon, ang Hebreo, ang itinuturing na tanging wikang minsang namatay, ngunit ganap na muling nabuhay. Mula sa sistemang panulat na dating ginagamit lamang sa mga ritual, naging katutubong wika ito ng milyon-milyong makabagong Israeli. At higit na kahanga-hanga, ang wikang minsang inilibing sa alikabok ng panahon ay ginagamit na ngayon sa pagsusulat ng mas alimuot na computer code, sa pagkontrol ng mga sistemang panangga laban sa misil, sa pandaigdigang negosasyong pangkalakalan, at sa pagpapatakbo ng napakaraming technological na kumpanyang bilyon ang halaga, batas sa kalusugan at ang kabalintunaan ng kalayaan. Kapag nababanggit ang gitnang silangan, maraming tao ang agad naisip ang napakahigpit na mga batas panrelihiyon at limitadong kalayaang personal. Ngunit ang Israel ay isang kakaibang eksepsyon dahil habang pinananatili nito ang relihiyosong identidad, nangunguna rin ito sa ilang progresibong kilusang panlipunan. Isang malinaw na halimbawa nito ang Tel Aviv, na itinuturing na paraiso ng kalayaan para sa komunidad ng LGBT. Dito, ang mga magkaparehong kasarian ay maaring hayagang magsama at ipahayag ang kanilang pagkatao nang hindi kailangang harapin ang matinding diskriminasyon. Maging sa militar, isang kapaligirang kilala sa higpit at disiplina, ang mga mamamayang LGBT ay maaring maglingkod ng hayagan at igalang tulad ng iba. Isang bansang napapalibutan ng konserbatibong rehiyon, ngunit may mga pulisiyang panlipunan na napakabukas. Hindi pa roon nagtatapos iyon. Umakit din ang pansin ng Israel nang direktang makialam ito sa industriya ng moda sa pamamagitan ng mga batas na may tuturing na makabago. Nagpatupad ang bansa ng regulasyong nagbabawal sa mga modelong may BMI na mas mababa sa 18 na lumabas sa mga runway at sa media. Ang layunin ay hindi upang higpitan ang personal na kalayaan, kundi protektahan ang pampublikong kalusugan, lalo na ang kabataan, laban sa hindi makatotohanang pamantayan ng kagandahan. Bukod pa rito, ang anumang larawang pang-anunsyo na gumamit ng software upang gawing mas payat ang modelo kaysa sa totoong hitsura nito
ay kailangan malinaw na lagyan ng label. Itinuturing itong matapang na hakbang laban sa mga problemang psikolohikal tulad ng eating disorders at anorexia, mga sakit na tahimik na umaapekto sa milyon-milyong kabataan sa buong mundo. Handa ang Israel na unahin ang kalusugan ng lipunan higit sa interes ng isang industri yang nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Ang higpit ng kulturang pagkain ng mga Hudyo. Bukod sa teknolohiya at lipunan, malakas din ang bakas ng relihiyon sa kulturang pagkain ng Israel. Dito umiiral ang mahigpit na sistemang pangkain na kilala bilang kosher. Isa sa paunahing tuntunin nito ay ang ganap na pagbabawal sa paghahalo ng karne at gatas sa isang putahe o maging sa isang pagkain. Kapag pumasok ka sa isang tradisyonal na restaurant sa Jerusalem at umorder ng burger na may inihaw na karne ng baka na tinabunan ng makapal na keso, malamang ay iling lamang ang isasagot sa iyo. Hindi dahil hindi nila kayang gawin ito, kundi dahil nilalabag nito ang isa sa pinakamahigpit na alituntuning pangrelihiyon ng mga Hudyo. Ang higpit na ito ay hindi lamang nasa mga restauran. Nakaugat din ito sa mismong buhay pamilya. Sa maraming tradisyonal na sambahayang Hudyo, ang kusina ay kailangan may dalawang magkahiwalay na set ng kagamitang pangluto mula sa kaserola, kawali, kutsilyo, chopping board hanggang plato at mangkok. Ang isang set ay para lamang sa pagkain mula sa karne at ang isa naman ay para sa mga produktong mula sa gatas. Ang layunin ng ganitong ganap na paghihiwalay ay maiwasan kahit ang pinakamaliit na aksidenteng pagdikit o paghahalo. At kung sakaling mangyari iyon sa proseso ng pagluluto, ang buong pagkain ay maaari pang itapon agad upang mapanatili ang kadalisayan ayon sa batas ng relihiyon. Dahimpaman, huwag mo iisipin na dahil mahigpit ang mga tuntuning ito ay magiging maputla o walang lasa ang pagkain sa Israel. Sa kabaligtaran, ang mismong limitasyon ang naging mitsa ng pagkamalihain at nagbunga ng isang makulay at kaakit-akit na lutuin. Sa paglalakad mo lamang sa mga lokal na pamilihan, agad kang babalutin ng samut-saring nakatutuksong amoy. Naroon ang mga tindang falafel, ang malulutong na piniritang bola ng dinurog na garbanzos na may nakababaliw na banggo. Naroon din ang shawarma, maninipis na hiwa ng inihaw na karne na paikot-ikot na niluluto sa malaking patayong lutuan. Saka inilalagay sa malambot na pita bread kasama ng sariwang gulay at malinamnam na sarsa. Isa ito sa pinakasikat na fast food sa lugar, nagbibigay ng masaganang enerhiya at malinaw na sumasalamin sa estilo ng street food ng gitnang silangan. Kung nais mo namang mas sumisid sa lalim ng lutuing Israeli, hindi mo dapat palampasin ang shakshuka, isang putaheng hitik sa diwa ng Mediterranean. Ito ay mga itlog na niluluto mismo sa makapal at makinis na sarsa ng kamatis na sinasabayan ng banayad na anghang ng sili at mababangong pampalasa. Kapag kinain mo ito, ang dumadaloy na pula ng itlog ay humahalo sa maasim-tamis na lasa ng kamatis at sa samyo ng mga pampalasa. Nalamili ka ng karanasang parehong nakaaliw at dumigising sa panlasa, modernidad at tradisyon sa isang bansa. Kung lilipat naman tayo sa ibang aspeto, hindi lamang sa teknolohiya at militar kahanga-hanga ang Israel, kundi sa paraan din ito ng pagtutugma ng makabago at tradisyonal. Kapag iniisip ng marami ang isang bansang hitik sa makabagong teknolohiya, madalas nilang maiisip ang mga lungsod na hindi natutulog tulad ng New York o Tokyo. Ngunit sa Israel, kakaiba ang realidad. Ang bansang ito ay may kakayahang patayin ang halos buong takbo ng lipunan bawat linggo. Nagsisimula ito sa Shabbat, ang banal na araw ng pahinga ng mga Hudyo. Mula Biyernes ng dapit hapon hanggang Sabado ng gabi, halos nagyayelo ang buong modernong ritmo ng buhay. Tumatahimik ang mga lansangan, nagsasara ang mga tindahan, at humihinto ang pampublikong transportasyon. Isang ekonomiyang nagkakahalaga ng daan-daang bilyong dolyar ang kusang. Humihinto pansamantala para lamang sumunod sa isang sinaunang utos panrelihiyon. Ngunit hindi lamang basta tinatanggap ng mga tao ang mga limitasyong ito.
Matalino rin silang umaangkop. Isang malinaw na halimbawa nito ang Shabbat elevator. Ayon sa batas panrelihiyon, ang pagpindot ng switch ng kuryente ay itinuturing na paggawa o trabaho. Kaya ipinagbabawal sa banal na araw. Upang malutas ito, pinrograma ng mga ininyero ang mga elevator na otomatikong gumagalaw at humihinto sa bawat palapag na hindi na kailangang pindutin ng gumagamit ang anumang buton. Sa ganitong paraan, nakagagalaw pa rin ang mga tao sa matataas na gusali nang hindi lumalabag sa kanilang paniniwala. Mas malinaw pang naipapakita ang higpit ng pananampalataya sa Yom Kippur na kilala rin bilang araw ng pagsisisi. Ito ang pinakabanal na panahon sa buong taon at tumatagal ng humigit kumulang 25 oras. Sa panahong ito, ang mga Hudyo ay nag-aayuno, hindi umiinom at pinatitigil ang halos lahat ng karaniwang gawain. Hindi lamang ang mga relihiyosong tao ang sumusunod dito. Maging maraming secular na mamamayan ay kusang tumatalima rin. Ang resulta ay isang pambihirang tanawin. Ang mga highway na karaniwang puno ng sasakyan ay biglang nagiging bakante at nagiging lugar ng paglalaro ng mga batang nagbibisikleta. Ito ay tanawing halos imposibleng makita sa ibang makabagong bansa. Isang buong lipunang sabay-sabay na bumabagal upang bumaling sa mga espiritual na halaga. Gayunpaman, hindi rin kulang sa masisiglang pagdiriwang ang Israel. Ang pinakatanyag ay ang Hanukkah, ang pista ng liwanag na tumatagal ng 8 araw. Sa panahong ito, nagsisindi ang mga tao ng 9 na sangang kandila sa kanilang mga tahanan at sa mga pampublikong lugar. Ang liwanag mula sa mga kandilang ito ay hindi lamang simbolo ng relihiyon, kundi sumasagisag din sa pag-asa at katatagan. Isang kawili-wiling detalye sa kapistahang ito ay napakaraming kinokonsumong matatamis na pritong pastry na may palamang jam, mga pagkaing niluluto sa maraming mantika bilang bahagi ng tradisyon, mga banal na lugar at ang kanilang mga kabalintunaan. Ang mga banal na pook sa Israel ay hitik din sa mga kabalintunaang nakapipilit sa sinumang magmuni-muni. Magsimula tayo sa Western Wall o Wailing Wall, ang pinakabanal na lugar para sa mga Hudyo. Ito ang huling natitirang bahagi ng sinaunang templo na minsang nakatayo roon libo-libong taon nang nakalipas. Taon-taon, milyon-milyong deboto mula sa iba't ibang panig ng mundo ang dumarating dito upang tahimik na isiksik sa mga siwang ng sinaunang batong pader ang maliliit na papel na naglalaman ng kanilang mga panalangin. Napakarami ng mga papel na ito, kaya kailangan itong regular na tipunin ng mga rabay at ilibing ayon sa espesyal na seremonyang panrelihiyon bilang pagpapakita ng sukdulang paggalang sa banal na pananampalataya. Ngunit sa itaas mismo ng pader na yon ay naroon ang isa sa pinakamahalagang most complex ng Islam na lumilika ng isang walang katapusang tensyon. Hindi kalayuan mula sa Wailing Wall ay naroon ang Church of the Holy Sepulchre, ang simbahang pinaniniwala ang lugar ng pagpapako sa krus at muling pagkabuhay ni Jesus sa buong mundong Kristiyano. Sa karaniwang lohika, iisiping ang gayong banal na lugar ay dapat tuwirang pinamamahalaan ng mga Kristiyanong pare. Ngunit sa realidad, kabaligtaran ang nangyari. Ang susi ng simbahang ito ay ipinagkatiwala sa 2 pamilyang Muslim sa loob ng maraming siglo. Maging ang karapatang magbukas ng pinto nito araw-araw ay nasa kanilang kamay. Bilang isang neutral na solusyon upang maiwasan ang alitan ng iba't ibang sekta ng Kristyanismo na may malalalim na hindi pagkakasundo. Isa itong buhay na patunay kung paano napipilitang makipagkompromiso ang tao upang mapanatili ang marupok na balanse sa pagitan ng mga relihiyosong paniniwala. At hindi pa rin nagtatapos ang mga kabalintunaan. Ang Bethlehem na iginagalang bilang sinilangan ni Jesus ay may sarili ring kakaibang realidad. Sa loob ng isang baringal na simbahan roon, may isang pilak na bituin na eksaktong nagmamarka sa lugar na pinaniniwala ang sabsaban kung saan isinilang si Kristo.
Ngunit sa kasalukuyan, karamihan ng mga residente sa lugar na iyon ay mga Muslim, habang ang komunidad na Kristiyano na dati mayorya ay naging isang napakaliit na minorya na lamang. Mga ipinagbabawal at mga tahimik na patakaran na hindi dapat balewalain ng mga turista. Bukod sa malalim na relihiyosong halaga, marami ring ipinagbabawal at hindi nakasulat na patakaran sa Israel na hindi dapat maliitin ng mga dayuhan. Una ay ang tuntunin sa pakikisalamuha sa loob ng mga ortodoksong komunidad ng mga Hudyo. Ang paghawak sa isang taong kabaligtaran ng kasarian, kahit simpleng pakikipagkamay lamang, ay maaring ituring na seryosong paglabag. Mahigpit nilang sinusunod ang batas panrelihiyon na nagpapahintulot lamang ng pisikal na pagdikit sa pagitan ng mag-asawa o ng malalapit na kapamilya. Maaari itong ikagulat ng maraming turista kung hindi sila handa. Mas delikado pa, ang mga panganib sa Israel ay hindi lamang nasa kultura, kundi nasa mismong lupaing tinatapakan mo. Sa maraming liblib na lugar, lalo na malapit sa mga border o sa matataas na talampas, mayroon pa rin mga landmine at sumabog o hindi pa sumasabog na mga pampasabog mula sa mga naunang digmaan. Ang paggalugad ng mag-isa sa labas ng mga ligtas na rutang panturista ay maaring maging pagsusugal sa buhay. Sa usaping panlipunan, ang serbisyo militar ay hindi lamang batas, kundi isang ubod na pamantayang moral. Habang sa ibang bansa, ang pag-iwas sa draft ay maaring ituring na pagiging tuso o praktikal. Sa Israel, ang ganitong asal ay malakas na kinokondena ng komunidad. Para sa kanila, ang paglilingkod sa hukbo ay hindi lamang personal na tungkulin, kundi isang banal na obligasyon upang ipagtanggol ang pag-iral ng pamilya at bansa. Bukod pa rito, napakaigpit din ng mga regulasyong pangseguridad. Ang pagdadala ng mga dokumentong panrelihiyon na nakasulat sa Arabic sa mga checkpoint ay maaring magbunsod ng matinding interogasyon at agarang problema. Sa isang kapaligirang palaging humaharap sa banta sa seguridad at pampublikong kaligtasan, maging ang pinakamaliit na detalye ay maaring maging sensitibong usapin. May iba pang tahimik na patakaran para sa mga dayuhang turista. Una ay ang tuwirang paraan ng pakikipag-usap. Kilala ang mga Israeli sa pagiging diretsyo at walang paligoy. Maaring magtanong sila ng mga napaka-personal na bagay gaya ng edad, katayuan sa pag-aasawa, o kita sa unang pagkikita pa lamang. Hindi ito karaniwang may layong mang-insulto. Sa halip, ito ang pinakamabilis at pinaka-praktikal nilang paraan upang mabasag ang pagitan at makabuo agad ng koneksyon. Susunod, maaari kang malayang magsuot ng moderno at maluwag na damit at magsaya sa mga party na umabot hanggang madaling araw sa lungsod na hindi natutulog gaya ng Tel Aviv. Ang kapaligiran doon ay masigla, bukas, at may malakas na himig ng isang global na syudad. Ngunit ganap na nagbabago ang lahat kapag tumuntong ka sa Jerusalem o sa iba pang banal na pook. Doon, ang maayos, disente at hindi lantad na pananamit ay hindi opsyon, kundi obligasyon. Ang sobrang mapangahas na pananamit ay hindi lamang ituturing na kawalan ng respeto sa lokal na kultura at pananampalataya. Maaari ka pang paalisin kaagad sa lugar. Hindi lamang ito simpleng usapin ng kagandahang asal, kundi isang obligadong pamantayang panlipunan. Kapag naman dumating ka sa Ben Gurion International Airport, mapapansin mong kakaibang-kakaiba ang sistema ng seguridad ng Israel. Huwag mong isipin na sapat na ang pagdaan sa metal detector tulad sa maraming bansa. Ang tunay na sukdulang sandata ng seguridad sa paliparan dito ay behavioral psychology. Ang mga security personnel ay dumaraan sa espesyal na pagsasanay upang maingat kang obserbahan, mula sa tingin, galaw, hanggang sa paraan ng pagsagot mo sa mga tanong. Paulit-ulit silang nagtatanong ng detalyadong mga bagay at kung minsan ay sadyang nakalilito ang pagkakabuo ng tanong upang subukan ang pagkakapare-pareho ng iyong mga sagot. Sa totoo lang, sinusuri nila ang body language mo, ang ritmo ng paghinga mo, at ang mga di sinasadyang reaksyon upang matukoy
kung may kahina-hinalang bagay. Kapag napansin nilang alanganin ka, hindi natural o salungat ang sagot mo, agad kang maaring isailalim sa mas masusing interogasyon. Isa itong proaktibong sistema ng seguridad sa halip na reaktibo at itinuturing niya isa sa pinaka-epektibo sa buong mundo. Sa usaping pera, may dalawang tahimik na alituntunin na kailangang tandaan. Kapag kumain ka sa restoran, ang pagbibigay ng tip na 10% hanggang 15% ng kabuuang bayarin ay hindi halos pagpipilian, kundi parang obligasyon na. Malaki ang inaasahang ambag nito sa kita ng mga waiter upang mapanatili nila ang kanilang pamumuhay. Sa isang bansang napakataas ng cost of living, ang hindi pag-iwan ng tip ay maaring makita bilang kawalan ng respeto. Sa kabilang banda, kapag pumasok ka sa mga tradisyonal na pamilihan, kabaligtaran naman ang tuntunin. Ang pagtawad ay hindi lamang tinatanggap, kundi isang normal at pang-araw-araw na gawain. Huwag agad tanggapin ang unang presyong ibibigay na nagtitinda. Gamitin mo ang iyong talino at husay sa pakikipag-usap upang makuha ang mas makatarungang presyo. Sa katunayan, ang marunong tumawad ay itinuturing pang palatandaan ng isang matalinong mamimili. Iyan ang uri ng customer na pinahalagahan ng maraming mangangalakal na Hudyo. At may isa pang napakahalagang bagay kapag pumunta ka sa Israel. Kailangan mong ihanda ang sarili mo sa isang matarik na dagok sa bulsa. Hindi murang destinasyon ang Israel. Dahil sa malakas na pera at sa maunlad nitong ekonomiyang nakasentro sa teknolohiya, ang cost of living dito ay maihahambing sa ilan sa pinakamahahal na lungsod sa mundo, gaya ng Zurich o New York. Sa halagang 30 hanggang $45, karaniwan ay kamalamang sa shared dormitory sa mga lumang distrito o budget hostel ang kaya mong rentahan. Kung nais mo naman ng pribadong silid sa isang katamtamang hotel sa sentro ng Tel Aviv o Jerusalem, kailangan mong gumastos ng $120 hanggang $180 o humigit kumulang 3 hanggang 5 milyong Vietnamese dong bawat gabi. Para sa mas mataas na uri ng hotel o mararangyang resort na may tanawing nakaharap sa mga sikat na lugar, maaaring umabot sa $300 hanggang $500 ang presyo bawat gabi, katumbas ng humigit kumulang 8 hanggang 13 milyong Vietnamese dong. Hindi rin magaan ang gastusin sa pagkain. Ang isang serving ng falafel o isang simpleng street food meal ay maaring nagkakahalaga ng 8 hanggang $12 o mga 200 at 20,000 hanggang 300 at 30,000 Vietnamese dong. At samantalang sa maraming lugar, ang $5 ay sapat na para sa isang kape. Sa Israel ay maaari pang hindi yon sumapat para sa isang disenteng merienda. Kung pipiliin mo namang kumain sa mga restaurang naghahay ng modernong Mediterranean cuisine, maaari kang gumastos ng $40 hanggang $70 bawat tao. Ang mga inuming may alkohol sa mga bar ay kabilang din sa mamahalin. Ang isang baso ng lokal na craft beer ay kadalasang nasa 10 hanggang $12. Presyong katumbas na ng isang simpleng pagkain sa maraming bansang Asyano. Sa transportasyon, ang pamasahe sa bus o urban rail para sa maikling biyahe ay nasa 1.6 hanggang $2.2. Ngunit ang taxi ang tunay na makinang sumisipsip ng pera rito. Ang $15 hanggang $20 ay maaari mong bayaran para lamang sa tinatayang 2 kilometro ng biyahe. Kung bibiyahe ka naman sa pagitan ng mga lungsod, ang modernong sistema ng tren ay magbibigay sa iyo ng napakagandang karanasan sa halagang humigit kumulang 7 hanggang $10 para sa rutang Tel Aviv hanggang Jerusalem. Kahit hindi yon napakahabang distansya, mararanasan mo naman ang isang transportasyong may integrated technology at napakaunlad na seguridad. Sa madaling sabi, kung nais mong maglakbay ng matipid, kailangan mong maghanda ng hindi bababa sa $100 hanggang $120 bawat araw. Kung mas komportable ang gusto mong paggastos, ang bilang na ito ay aabot sa $200 hanggang $250 bawat araw. At kung ang pakay mo ay high-end na karanasan, ang paggastos ng $400
500 o kahit ilang libong dolyar kada araw ay hindi na pambihira. Sa kaparehong halaga ng pera, maaari ka nang mamuhay ng napakaluwag sa maraming ibang bansa. Ngunit sa Israel, kailangan mong kalkulahin ng mabuti ang bawat gastusin. At sa huli, may isang napakahalagang paalala na hindi dapat kalimutan. Ang Israel ay isang bansang matatagpuan sa rehiyong may mataas na antas ng politikal na tensyon at laging may banta ng sigalot. Ang mga usaping pangseguridad sa hangganan at ang mga pagbabago sa polisiya ay maari mangyari ng biglaan. Kaya bago ka magplano ng biyahe, mahalagang subaybayan mo muna ang pinakabagong travel advisories mula sa mga diplomatikong ahensya. Alamin ang aktual na sitwasyon sa lugar at ihanda ang mga kinakailangang hakbang pangkaligtasan bago ka tumungo sa bansang ito. Mga minamahal naming manonood, dito na nagtatapos ang paglalakbay ng ating video ngayong araw. Matapos ninyo itong mapanood, nais naming malaman kung ano ang inyong naramdaman o naisip. Ang bawat opinyon, mungkahi at kahilingan ninyo para sa mga susunod na paksa ay napakahalaga sa aming editorial team. Dahil ito ang tumutulong sa amin upang lalo pang pagbutihin at makapaghatid ng mas dekalidad na nilalaman. Huwag kayong mahiyang mag-iwan ng inyong komento sa ibaba. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang video, pindutin ang like, mag-subscribe sa channel at i-on ang notification bell upang masuportahan ang programa at hindi mapalampas ang mga susunod pang pinakabago at pinakakapanabik na video. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsama at panonood. Paalam at magkita-kita tayong muli sa mga susunod na video. Bye-bye. Ito ang Israel, isang bansang binuo ng himala, kabalintunaan, takot, talino, pananampalataya at matinding pagnanais na mabuhay sa gitna ng walang humpay na unos. Maraming salamat sa pagsama sa Buksan ang Mundo. Nawa muli tayong magkita sa susunod pang kwentong bubuksan natin mula sa iba't ibang sulok ng daigdig.